Isang barangay sa Bulacan na ang 5 buwan nang lubog sa baha. Ang mga residente nagbabangka para lang makapasok sa loob ng kanilang mga bahay. At live mula Kalumpit, Bulacan, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, bakit umabot ng ganitong katagal ang baha daw dyan? Ninya, yan ang isang bagay na matagal na rin katanungan ng mga tao, no, dahil simula 2018 pa nga yung baha dito. Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Gugo, Kalumpit, Bulacan, at sa kasalukuyan, tama yung sinabi mo na ibis na mga sasakyan, yung nakatabi sa mga parking ng mga bahay ay mga bangka na. Dagdag pa dyan yung mga tikling o yung mga tricycle na kinumpuni para mas tumaas nga. Dahil simula 2018, hindi na tinantanan ng tubig ang bayan na ito at marami sa mga residente tila pinagkaitan na ng sigla at buhay. Wala na, is 4 years na. Dating may-ari ng palayan si Ani. Pero bukod sa palayan, buhay rin ang kinuha sa kanya ng tubig baha sa kanilang barangay. Wala na. Bumibili na kami ng bigas. Tapos nung nakarang taon, yung asawa ko na disgrasya siya. Nalunod siya. Nawalan ako ng asawa. Habang si Mirna naman, kasalukuyang lubog pa rin sa baha ang tindahan ng mga prutas. Malalim pa din dito, so lumulubog pa siya pagka malalim ang tubig. Hirap maghanap buhay. Ayon sa kanilang barangay chairman na si Carlota Marcelino, bagamat sapat naman ang suporta sa kanila ng pamahalaan, ay kailangan nila ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha dahil ninakaw na nito ang sigla ng kanilang barangay. Ninya, ngayon lang 2025 ay umabot na sa 5 buwan na lubog ang bayan na ito sa tubig. At ang pangamba ng mga residente, malaki yung tsansa na sila ay magpapasko ng may tubig baha sa kanilang mga tahanan. Ninya? Angela, si Jack to. Natatanong ko lang yung kanina, yung sinabi mo is parang 2018. Tapos yung 5 buwan, tapos ngayon may sinasabi ka 5 buwan. Ano yung pinagkaiba nun? I mean, 2018 pa sila nakakaranas ng ganito pero pabalik-balik ang baha? Or gano'n nakatagal yung talagang naiwan yung tubig dyan? Jack, tama, no? Noong 2018, huli nga silang nakapag-ani ng palay dahil simula noon, taon-taon na silang binabaha ng ganito. Pero ang difference kasi ngayong 2025 ay 5 buwan na nandito yung tubig at hindi bumababa. Napakatagal nito, no? Kumpara noong mga naunang panahon na kanilang naranasan nga yung pagbaha simula 2018. Ayon sa kanila, masaya pa sila ng mga unang-una dahil nung pag bumabaha, nakakatulong sa mga palayan nila. Pero ngayon, hindi na nakakatuwa at permission na talaga yung dala ng pagbaha na ito, Jack. So ano raw ang sabi ng mga otoridad? Kailan daw nila ito matutulungan yung ating mga kababayan dyan dahil hindi lang yung mga papasok sa opisina or magtatrabaho. Paano yung mga estudyante, mga mag-aaral natin dyan? Ninya, kanina nung umikot tayo dito, may mga elementary school dito na nagtayo na lang sila ng parang daanan para sa mga estudyante para tuluyan pa rin sila makapasok. At kanina makikita natin, no, may mga estudyante pa rin talaga or talagang may pasok dito sa kanilang barangay. Hindi tumigil yung buhay ng mga tao dito kasi nga sobrang tagal na ng pagbaha sa kanila. So sila na ang humanap ng paraan para nga magtuloy-tuloy yung kanilang pamumuhay sa araw-araw. At pagdating naman doon sa solusyon nga, no, yan ang isang bagay na kailangan din nating hinahanap din natin yung sagot dahil ayon sa kanilang barangay official, isa sa mga priority at hinihiling nga sana nila muna pansamantala habang hindi pa bumababa yung tubig ay yung mapaayos yung kalsada dahil itong nasa aking likuran, kalsada ito hindi dapat ito nalulubog sa tubig dahil may mga sasakyan, may mga kailangan dumaan dito. Pero hanggang ngayon wala. Kaya iniintay nila na sana dinggin yung kanilang hiling na ayusin na ng DPWH dito yung kanilang kalsada nga. Ninya? Angela, alam mo itong Kalumpit, notorious yan naalala ko talaga years ago 2018 pa nga talagang binabaha dyan. Nagre-reklamo yung mga kababayan natin dyan. Pero hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang kanilang sitwasyon. Kumbaga pabalik-balik lang. Ilan ba yung mga affected natin na mga kababayan dyan sa Kalumpit? At saka nung isang araw, di ba, nag-report ka rin or last week ba yun? San Pedro naman. Kumbaga, ano ba ito? Magkakatabi? Konektado ba sila? Ninya, no, yung dito sa buong bayan ng Kalumpit, yan ang number na kailangan pa natin i-check. Pero dito sa bayan or sa Barangay Gugo, nasa 2,000 plus or 2,800 na yung kanilang mga residenteng apektado nga ng pagbaha nito. At bagamat yung sa San Pedro, Laguna, no, magkaibang bagay sila or magkalayo silang mga lugar, iisa rin yung
kung baga sa aking observation or sa ating pag-ikot, isa yung tanong sa mga tao Dahil doon sa San Pedro, may flood control projects na sinimula noong January, and then pagdating ng July, bumaha. Dito naman, walang flood control projects. Pero nung pumutok daw yung mga issue, or yung issue nga dito sa maraming flood control projects sa Bulacan, dito na, naging stagnant na, 6 months na yung tubig. Para bang sinasabi ng mga residente na, meron naman palang flood control projects, ba't pala kami nagtitiis dito simula 2018? And yun nga. Lumala. Kumbaga parang lumala ang sitwasyon pagkatapos ng flood control. Dahil kung dati naaasahan na nila na humuhupa yung baha. Nawawala Ngayon, dapat, di ba? ngayon 5 buwan. Ngayon Ganun tinrap katagal. pa yung tubig. Oo. Parang ganun. Angela? Tama yun, Nina, no? Yun nga yung isa sa mga parang, kumbaga, taas no or taas kilay nilang iniisip na bakit ganun. Meron namang mga flood control projects sa mga kalapit na lugar. Bakit ganito? Bakit kami yung sobrang lubog na lubog kami? Kahit na-catch basin ito, no, hindi na katulad ng dati na nawawala nga yung tubig, ngayon nagsistay. Kaya mas mahirap yung buhay ng mga residente. Yes, tama ka dyan, Angela. Catch basin talaga yan. Nung nagko-cover din ako, dyan ang paliwanag nga dyan, Naalala ko, partner. nagbangka rin ako dyan eh. Oo. Dyan Yung din. mga yung mga nasa upland like Nueva Ecija, doon bumababa sa kanila. So dapat doon pa lang, Angela, ay nagkaroon talaga, isa yan sa binigyan ng prioridad sa mga flood control project kasi nga catch basin siya pero siguro maganda nga, Angela, no, mari-research natin kung ano ba yung mga flood control project, kung naambunan ba yan noon pa or natingnan mo ba yung listahan kung naisama siya sa mga nabigyan. Dito sa Barangay Gogono, Jack, wala kang flood control projects. Talagang dahil wala ayon talaga. din sa mga, talagang wala. Tama, doon sa chinek natin online. No? Dahil ito naman daw talaga ay bukirin. Kaya hindi talaga nila ina-expect na magkakaroon ng flood control project dito. Pero yun nga yung mga kalapit nila mga barangay, meron mga binabanggit yung ibang residenteng nakausap natin na meron naman daw. Kaya nagtataka sila, bakit dito pa rin sa amin yung bagsak ng majority sa tubig ng mga barangay na iyon? Kung meron namang flood control, dapat doon. And then, yung tanong ko nga kanina, balikan ko lang yung sa San Pedro, ilan yung ating mga affected na mga kababayan sa San Pedro, yung isang baha din, sa mga oras Sa na to. Laguna. 5 buwan na rin, Ninya, doon sa San Pedro, doon sa Barangay Landayan specifically, nasa 37,000 individuals yung apektado doon. Grabe. Yun ay isang barangay lamang. May mga kadugtong pa yun, if I'm correct, Barangay San Roque at yung mga barangay, hindi ko nakaalam yung masyado yung pangalan, pero 3 pang barangay ata yun or 4. At nakita rin natin sa social media, nakikita natin na nagko-comment yung mga tao na sila din, kalapit lang nung Barangay Landayan, baha rin sa kanila, Ninya. Huling tanong na lang, Angela, no? Kumbaga, sinabi mo na parang naging normal na sa buhay nila yung baha. Kumbaga, pumapasok sa eskwela yung mga bata. Anong adjustments yung ginawa nila? I mean, hindi ba nagkakasakit yung mga tao dyan? I mean nakita ko, may nakapark na kotse. Nagagamit pa ba nila yun? Paano yung mga mode of transportation nila? May mga tricycle ba dyan? O talagang bangka ang gagamitin nila? Jack, may mga bangka dito, no? At meron din yung mga tikling na tinatawag, parang mas mataas na version ng mga tricycle. First time ko rin makakita dito sa lugar na yon ng ganong klaseng tricycle. Pero pagdating dun sa transportation, may iba talagang bahay na isolated na pag tinignan mo siya, no? Pag inobserve mo yung paligid, hindi mo alam kung ang tinititigan mo ba yung mga bahayan dati o lawa o dagat Dahil nga, wala na silang, wala nang access doon kundi magbangka. At doon sa mga bahay na kailangan ng magbangka, marami doon wala na yung mga residente. Umalis na sila dahil nga mahirap naman na araw-araw mong ilalagay sa peligro yung sarili mo sa pamamangka papunta sa mga lugar na iyon. At yung pagdating sa adjustment, no, very supportive naman yung kanilang barangay. At yun din yung mga naging feedback ng ibang residente na yung kanilang barangay kapag may kailangan sila, for example, sa gamot or sa ayuda, sinusubukan naman ng kanilang barangay na suportahan yung mga residente. Okay, nako, maraming salamat, Angela. Nakita ko nga sa likod mo, medyo may kataasan yung mga tricycle na dumadaan. Mukhang nag-adjust nga sila sa, kumbaga, hindi lowered yung mga tricycle. Basta tinaasan nila para lang dahil nga mag-a-adjust doon sa baha dyan sa lugar na yan. Again, maraming salamat, Angela Babad, live mula dyan sa Kalumpit, Bulacan.